What's up guys? Welcome sa Joseph's Blessing Talks. So kung nandito ka dahil nakapag-send ka ng maling GCash or transaction or sa madaling sabi, nagkamali ka ng pagsasend ng pera na punta sa ibang tao, yung pera na dapat isesend mo sa tamang tao. Ayan, so ganyan. So ayan po yung problema mo ngayon kasi nandito ko Ayan yung title at thumbnail ng video natin. Ang tanong guys, makukuha pa ba natin yung pera na nasend natin sa ibang tao or sa maling tao? So, hindi ko na kayo papahirapan yung sa tanong na yan, no? Sa experience ko, yes, pwede po natin makuha yan. Pero ang tanong, paano? Kaya, I highly suggest na panoodin mo ito na mabuti mula umpisa hanggang dulo para malaman mo kung anong ginawa ko, kung paano ko nakuha or naibalik sa akin yung ng GCash no, mula dun sa ibang tao guys, sa maling tao na nasendan natin ng pera. So, anong ginawa ko guys? So, ayan hindi ko na kayo pinasabik. So, ang reason ko kung bakit ako guys nagkamali kasi that time marami akong binabayaran. So, marami akong sinesendan. So, yung sinesend ko na pera for payment siya guys. Hindi lang basta nagsesend ako. So, ang dami kong binabayaran. And then, alam naman natin sa GCash guys, di ba pag nagsesend tayo, hindi na buong pangalan yung nakalabas. No? Nakatago na yung gitna ng mga letters ng names nung sisendan natin. Yung umpisa at yung dulo lang yung may kita natin doon. No? Yan. So, ganun na lang siya guys. So, hindi ko na siya na-double check yung number, hindi ko na na-double check yung name, na-send ko agad. Kaya ako nagkamali. This is May 8. Ayan, so makikita nyo guys, nung May 8 siya. So, ito yung unang transaction na mali. So, dito ko na-send siya guys. Sa ang dulo is, ito yung number niya, 0966445688. So, 838 yung huli. Pero, dito ko dapat isa-send guys. Sa ang dulo is 6834. 4 yung ilalagay ko. Ang nailagay ko guys ay 8. Dapat 834. So, ang nailagay ko guys ay 838. Nakapag-send ako ng 6,000 pesos dun sa ibang tao. No? Ano yan? Hindi sinasadyang pagkakataon. So, nagkamali tayo dun guys. So, kakabahan ka syempre. Ang una-unang mararamdaman mo. Pero ang unang-unang gagawin mo dapat ay pumunta ka agad sa GCash Help. Yan. So, open mo yung GCash mo. Punta ka sa profile mo. Click mo yung profile. And then, scroll down ka, click mo yung help. Yan. So, pag napunta ka dito, click mo itong ask for help. Yan. And then, magsasubmit ka ng ticket. So, lagay mo lang yung email address mo, guys. Lagay mo lang yung registered full name mo sa GCash. Lagay mo ditong email kahit ano, guys. Kahit hindi yung email na nilagay mo dito sa GCash mo, okay lang yan. Then, lagay ka nga po ng GCash full name mo. Yung full name na nakaregister mo sa GCash, lagay mo dito. Full name, guys. And then, lagay mo yung GCash number mo dito. Ayan, mobile number mo. Ayan. And then, concern category. So, dahil nagkamali tayo ng pagpasa ng pera, hanapin nyo lang guys is yung send money GCash to GCash. So, ayan po yung concern natin, yung pagsasend natin ng pera. And then, I sent money to the wrong person, single digit error. Sa akin, concern ko kasi guys, nagkamali ng isang number. So, kung ang concern mo pa dito guys ay ayan, wrong person kasi tayo wrong person. Pero dapat guys, dito pa lang, sinasabi na dapat single digit lang, no? Dapat isa lang yung naiba. Katulad sa sitwasyon ko kanina, napakita ko sa inyo, isang number lang, yung nasa dulo lang yung nagkamali. So, I think kapag dalawang number, ay baka, alam nyo na, hindi na mabalik yan. Pero, try nyo pa rin guys. Pero, ayan, nakalagay. Wrong person, I sent money to the wrong person, single digit error. So, lagay nyo lang dyan. Lagay mo lang yung amount. Then, click mo lang itong what happened. Ayan, lagay mo lang dito, I did not check the recipient's name and or number. Kasi nga, reason ko, nagmamadali ako. Kaya hindi ko na siya na-double check. So, katulad ng ganyan, lagay mo na lang. So, lagay mo dito, kunwari, 6,000. Sa akin yan guys Ayan yung ginawa ko. GCash, registered email address, o yung dapat yung email address ng GCash mo. Sender's number. I-number mo dito guys. Ito yung sender's number, ibig sabihin yung number mo. Number ng GCash mo guys, and then wrong recipient's number. Yan. So, lalagay mo dito yung mali o yung nasendan mo na mali. And then, correct recipient's number. Yung tama na, dito mo ilalagay. Registered name of the correct recipients. So, dapat alam mo yung real name or yung complete name ng pagsasendan mo guys. Lalagay mo dito. So, lagay mo naman yung date ng transaction. And then, did you receive the GCash reference number? Yan. Yung reference number guys, lagay mo rin dito guys. Ayan.
kindly provide your concern, kwento mo dito kung ano nangyari, and then lagay mo dito guys yung mga screenshot mo. Like yung mali guys na napag-send mo ng money, yung transaction mo doon, is yung screenshot mo doon, i-add file mo lang, lagay mo lang dito, and then click mo na po yung submit para po magkaroon ka na ng ticket. So ganun lang siya kasimple guys, and then hintayin mo na lang sumagot guys yung GCash sa concern mo or sa ticket mo. So yun guys, ito na po yung email or yung usapan namin guys sa email guys, no. Ayan, so makita nyo dito nung May 8, ayan po, nagawa na po yung ticket. Ayan, so na-report ko na siya guys, and then ayan po, sumagot na rin naman sila. I think nasa wala pang 10 days guys na resolve na yung aking problema. Ayan, hindi ko napansin guys kasi noong May 26 pala, ayan na, naibalik na nila sa akin yung pera. Ayan, GCash number where the money was returned to, ayan, yung number ko guys, and then 6,000 pesos naibalik na sa akin. And then nangingi pa ako ng update, hindi ko nabasa. Ayan, sabi nila, upon checking the funds have been credited back to your GCash account. Ayan, so naibalik na po yung 6,000 pesos sa akin. So yun guys, no? So ganun lang po kasimple guys, no? Kung nagkamali ka, sa experience ko, at least 1 digit lang, no? 1 digit lang nung pagsasendan mo, yung nagkamali ka, I think madali mo makuha. Pero subukan mo pa rin guys, kung nagkamali ka, at least 2 number, try mo pa rin. Basta mapatunayan mo lang guys na totoo na nagkamali ka talaga. Pwede ka naman mag-Tagalog din guys dun sa usapan nyo, okay lang yon. Kapag may problema ka sa GCash guys, punta ka lang dun sa help, marami po dyan. Kung na-scam ka at marami pang iba, andyan po. Pwede kang mag-check dyan sa GCash. So yun lamang guys, maraming po salamat sa panonood. Nawa nagustuhan niyo yung ating video at may natutunan kayo. Kaya huwag niyo po kalimutan na mag-like and subscribe na dito. So yun lamang guys, maraming po salamat muli at God bless. Appear.